Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3211 hanggang Kabanata 3220. Kabanata 3211. Ang dalagang humihila ng kabaong ay binitiwan ang kadena. Bumagsak siya sa gilid at yumuko kay Qin Jingzin. Magaling, 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 maganda ang ginawa mo. Napakasaya ni Qin Jingzin kaya 3 beses niyang sinabi ang magaling. Isa sa mga pari ang kumuha sa dalaga upang gamutin ito, habang sina Qin Jingzin at ang punong pari ay lumapit upang siyasatin ang itim na metal na kahon. Ang parihabang metal na kahon ay walang mga simbolo, ngunit iba ang takip nito kaysa sa karaniwang kabaong. Karaniwan, ang takip ng kabaong ay nasa ibabaw lamang. Ngunit ang takip ng metal na kaong ito ay nasa gilid kung saan naroon ang singsing na metal. May isang singsing sa pagitan ng takip at ng kahon. Kapag hinaila ang singsing, bubukas ang takip. Walang kaalam-alam si Qin Jingzin na ang dalawang aliping naroon ay sina Hansen at Bauer na nagkukunwari. Akala niya ay tanging mga pinagkakatiwalaan niya lamang ang naroon, kaya iniutos niyang buksan ng iba ang kahon sa pamamagitan ng paghila sa singsing. Ang singsing ay nasa gilid ng metal na kahon, at hindi ito nakasusi. Lumapit ang mga pari upang hilahin ang singsing at ang kadena upang buksan ang takip. Ngunit iba ang nangyari kaysa sa inaasahan nila. Ang takip ay nakakabit sa isang bagay. Habang hinihila ito, may isang bagay na umangat sa hangin. Sa ilalim ng takip ay isang parihabang blok ng yelo. Hindi alam kung paano ito nanatiling malamig. Mukha itong malinaw na parang kristal. Sa loob ng yelo ay may nakapaloob na babaeng may gintong buhok. Yan ang bangkay ni Warner. Lihim na sigaw ni Hansen. Ang babaeng nasa loob ng yelo ay kamukhang kamukha ni Warner noong kulay ginto ang kanyang buhok, ngunit ang mukha ng babaeng ito ay mapatla, parang nyebe, at walang anumang tanda ng buhay. Nagkatinginan sina Qin Jingzin at ang punong pari. Bago pa nila buksan ang takip, marami silang hinala kung ano ang laman nito. Ngunit kahit ano pa man ang kanilang mga inaasahan, hindi nila akalaing isang bangkay ng babae ang makikita nila sa loob. Napakunot ang noo ni Qin Jingzin at tinanong ang pari, ito ba ang kayamanang iniwan ng hari ng Alpha? Wala siyang ideya kung paano makatutulong sa kanya ang isang bangkay ng babae upang mapamahalaan ang buong mundo. Nalito rin ang pari. Mapait siyang ngumiti at sinabi, ang hari ng Alpha ay tulad ng isang Diyos. Tiyak na may dahilan kung bakit niya iniwan ang bangkay na ito. Sisigot pa sana si Qin Jingzin, ngunit narinig niyang sumigaw si Qin Bai na nakaluhod pa rin. Gumalaw siya. Gumalaw siya. Tumingin sina Qin Jingzin at ang pari sa blok ng yelo. Wala silang nakitang kakaiba. Ang babaeng may gintong buhok ay nasa loob pa rin ng yelo. Hindi ito gumagalaw. Tatanungin pa sana ni Qin Jingzin si Qin Bai, ngunit bigla nilang narinig ang tunog na, katsa. Isang mahabang bitek ang lumitaw sa yelo. Ang bitek na iyon ay parang unang domino na itinulak. Mula sa iisang bitek, dumami ito ng mabilis at kumalat sa buong blok ng yelo. Protektahan ng hari. Sigaw ng isang gwardya habang pumunta upang harangan sina Qin Jingzin at Qin Bai. Isang, pang, ang narinig, at biglang sumabog ang yelo. Ngunit hindi bumagsak ang bangkay ng babaeng may gintong buhok kasabay ng mga piraso ng yelo. Sa halip, lumutang ito sa hangin. Bagaman wala itong tanda ng buhay, naramdaman nila ang gininto ang alon ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Iyon ang lakas na nagpapatatag sa kanya sa ere. Kilala ni Hansen ang lakas na iyon. Iyon ang kapangyarihang ginagamit ni Warner kapag nagiging blonde mode siya. Ito ang kapangyarihang nakakasalungat sa kanyang Super God Spirit mode, palagi silang nagkakanselahan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng pari nang bigla siyang magsalita, aking hari, naaalala ko. Ayon sa mga alamat, nang ipanganak ang hari ng Alpha, siya ay walang silbi. Walang ni isang God Spirit na gustong magbigay sa kanya ng God Spirit Blood Pulse. Ngunit ang tunay niyang kapatid na babae ay pinagpala ng Diyos. Nang ipanganak siya, nagkaroon siya ng kamangha-manghang God Spirit Blood Pulse. Dahil ayaw niyang makita ang kanyang kuya na apihin, ibinigay niya ang kanyang God Spirit Blood Pulse sa kanyang kapatid. Simula noon, naging napakalakas ng hari ng Alpha. Mula sa pagiging walang-wala, siya ang lumikha ng kaharian ng Qin. Lahat iyon ay dahil sa prinsesang nagbigay ng kanyang God Spirit Blood Pulse. Alam ko iyon.
Sinasabi ng alamat na hindi nagtagal ang God Spirit Blood Pulse ng hari ng Alpha, kaya't ang sumunod na henerasyon ng kanyang dugo ay pinagpala ng isang Annihilation Class God Temple sa halip. Iba na ito sa orihinal na hari ng Alpha. Lahat ng iyon ay alamat lamang. Walang nakakaalam kung totoo talaga iyon. Naiintindihan mo ba ang ibig mong sabihin, pari? Tanong ni Qin Jingzin na tila napagtanto na ang iniisip ng pari. Masayang tumango ang pari. Kung tama ang hula ko, maaaring totoo ang alamat. Ito ang prinsesa ng hari ng Alpha. Iniwan niya ang bangkay dito at sinabing makatutulong ito sa iyo upang sakupin ang sansinukob. Marahil ang God Spirit Blood Pulse ng prinsesa ay naiiba sa mga alamat. Marahil hindi niya ibinigay ang lahat sa kanyang kapatid. Posibleng ang kanyang God Spirit Blood Pulse ay maaaring ipasa sa iba, at iyon ang dahilan kung bakit iningatan ng hari ng Alpha ang bangkay niya dito, para magamit din ng kanyang mga inapo. Nagningning ang mga mata ni Qin Jingzin. Kung makukuha niya ang alamat na God Spirit Blood Pulse ng hari ng Alpha, magiging katulad siya nito, isang hari na yayanig sa buong sansinukob. Si Qin Shu ay halos nasakop na ang sansinukob. Kung makakamit ni Qin Jingzin ang ganoong uri ng Blood Pulse, inisip niyang hindi siya magiging inferior kay Qin Shu. Ngunit hindi kasing optimistiko si Hansen tulad nila. Alam niyang ang pagkakaalam ni Qin Jingzin at ng iba ay mula lamang sa mga kasaysayang isinulat ng kaharian ng Qin. Hindi naman ipapakita ng mga librong iyon na kalaban si Qin Shu. Kahit pa sabihing masama siya, malamang ay ipininta pa rin siya bilang isang bayani. Nauunawaan ni Hansen ang tunay na Qin Shu. Ano man ang mangyari, gagawin ng lalaking iyon ang lahat para sa kanyang kapatid na si Warner. Gusto ni Qin Shu ang God Spirit Blood Pulse ni Warner upang maipasa ito sa kanyang mga inapo. Kaya niya itinakda ang lahat ng ito. Hindi naniwala si Hansen, kahit isang salita. Sa totoo lang, malamang nakabaligtaran pa ang nangyari. Lalong lumakas ang gintong enerhiya mula sa katawan ni Warner. Noong una ay parang banayad lamang itong alon ng tubig, ngunit ngayon ay naging apoy na kulay ginto na nag-aalab sa paligid niya. Imposible, wika ng pari habang halos lumuwa ang mga mata. Hindi ito kapangyarihan ng isang God Spirit, at wala rin itong Jin Race buff. Kapangyarihan lamang ng kanyang katawan ang ganito kalakas. Higit pa siya sa isang Break World Elite. Ano ang uri ng God Spirit Blood Pulse ng prinsesa ng Alpha? Hindi na kailangan pang sabihin iyon dahil alam na rin ni Qin Jingzin. Napakalakas nga ni Warner. Siya mismo ay may Annihilation God Spirit Blood Pulse at ginagamit ang pinakamalalakas na gene races ng kaharian ng Qin, ngunit hindi niya kayang tapatan ang lakas ng prinsesa. Kung ang katawan niya pa lang ay ganito na kalakas, kapag pinagsama ko ang aming God Spirit Blood Pulse at mga gene race ng pamilya Qin, sino pa sa sansinukob ang makakatalo sa akin? Maging ang pinakamataas na God Spirits ay matatakot sa akin. Wika ni Qin Jingzin, habang tila iniisip na niya ang sarili niyang pinagsasama-sama ang buong sansinukob. Lalong kinabahan si Hansen. Ang kapangyarihan ni Warner ay mas malakas kaysa noong nasa Geno Universe pa sila. Mas nakakatakot siya ngayon. Si Warner ay mabait na babae, ngunit kapag nasa blonde mode, hindi niya makontrol ang kanyang kalooban o kapangyarihan. Maging si Hansen ay tinalo na niya noon. Biglang may naisip si Hansen na nakakatakot na posibilidad. Sandali, ang gintong kapangyarihan ni Warner ay salungat sa aking Super God Spirit Mode, ibig sabihin ba nito na ang kanyang kapangyarihan ay isang baligtad na Super God Spirit Mode? Kabanata 3212. Patuloy na nag-iisip si Hansen. Sa tuwing umaabot si Warner sa Geno Universe at lumalabas ang gintong kapangyarihan niya, palagi siyang nanghihina. Naniniwala si Hansen na may problema sa katawan ni Warner. Ngunit ngayon, habang mas pinag-iisipan niya ito, napagtanto niyang pareho ito sa nangyayari sa kanya. Ipinagbabawal ng Geno Universe ang lahat ng kapangyarihang hindi kabilang doon. Kinakailangang mapigilan ang gintong kapangyarihan ni Warner upang makarecover ang kanyang katawan. Ang Super God Spirit Mode ni Hansen ay hindi magkasundo sa kapangyarihan ni Warner. Pinipigilan nito ang kabaligtarang Super God Spirit Mode ni Warner. Dahil dito, nagiging normal muli ang katawan niya. May isang bagay pa ring hindi maunawaan si Hansen. Pagkatapos muling ipanganak si Warner, dapat ay kabilang na siya sa lahi ng mga witch. Galing sila sa Geno Universe. Kahit na pinipigilan siya ng Geno Universe, bakit mayroon pa rin siyang kapangyarihan mula sa kanyang nakaraang buhay? Mabilis na nakaisip si Hansen ng isang posibilidad. Marahil ang katawan ng Witch Warner ay hindi talaga kanya mula sa simula. Posibleng ito ay mula kay Qin Shu, na nakarating sa mundong iyon. Ngunit matapos niya itong pag-isipan, hindi rin siya kumbinsido. Ang gene race ni Qin Shu ay World King God. Dapat ay kapareho ang kapangyarihan niya ng World King God upang magawa nilang magsanib at wasakin ang mundo.
Ang kapangyarihan ng Super God Spirit Mode ni Hansen ay hindi kapareho ng kapangyarihan ng World King God. Nakapagtataka ito. Hindi niya pa ito maunawaan ngayon, ngunit isang bagay ang sigurado, ang babaeng may gintong buhok na nasa harap niya ay tunay na si Warner, at malamang ay pinagsama na ang dalawang bersyon ni Warner mula sa magkaibang universo. Ibig sabihin ba, nang ipasok kami ni World King God ni Warner sa lagusan na nagdurugtong sa dalawang mundo, ang layunin ay pagsamahin lamang ang Witch Warner at ang Warner ng kanyang nakaraang buhay upang muling buhayin siya. Nagulat si Hansen sa sariling iniisip. Hindi siya sigurado kung tama ang hinala niya. Ang Super God Spirit Mode ni Hansen ay pinipigilan ng mga batas ng mundong ito. Samantala, ang kapangyarihan ng katawan ni Warner ay naging napakalakas dahil pinagsama na ang dalawang bersyon niya mula sa dalawang mundo. Ramdam ni Hansen na malubhang pinipigilan ang kanyang Super God Spirit Mode. Kahit medyo malayo siya kay Warner, halos hindi na niya maramdaman ang sariling katawan o kapangyarihan. Kung gugustuhin ni Warner na pumatay, sino sa mundong ito ang makakapigil sa kanya? Nakaramdam si Hansen ng kilabot sa buong katawan. Alam ni Hansen kung gaano kakilabot ang Super God Spirit Mode. Kapag nagamit niya ito ng walang limitasyon, kaya niyang lumaban sa mga Break World Elites. Kaya pa niyang talunin ang mga mabababang antas ng Break World Elites. Ngayon, ang kapangyarihan ni Warner ay higit pa sa kanya. Matapos pagsamahin ang dalawang Warner mula sa dalawang universo, ang lakas niya ay hindi lang doble, higit pa roon. Hindi lang ito basta isa dagdag isa katumbas dalawa. Ang kasalukuyang kapangyarihan ni Warner ay nagpayanig sa puso ni Hansen. Sa sandaling iyon, iminulat ni Warner ang kanyang mga mata, dalawang gintong balintataw na kasing ningning ng araw. Napakaganda ng kanyang mga mata, ngunit walang init o emosyon. Kaya't nagmukha itong malamig at walang awa. Prinsesang Alpha, ako si Chin. Pinayuko ni Chin Jingzin ang lahat sa harap ng dalagang may gintong buhok. Umaasa siyang tatanggapin niya ang basbas ng kanyang blood pulse. Alam ni Hansen na mas lalala pa ang sitwasyon. Sa kalagayan ni Warner ngayon, magiging katulad siya ng Blonde Warner noon, hindi niya makikilala ang sinuman. Noong nakaraan, nakaya ng Super God Spirit Mode ni Hansen na kanselahin ang kapangyarihan ni Warner. Ngunit ngayong matagal na mula noon, at pinipigilan pa ng mundong ito ang kanyang Super God Spirit Mode, bahagyang apektado si Warner ngunit kaya pa rin niyang sumabog sa lakas. Hindi sigurado si Hansen kung kaya pa niyang pigilan si Warner ngayon. Tahimik siyang nagdasal sa sarili, sana hindi mangyari ang kinatatakutan ko. Sana hindi ganoon kasama si Chin Shu tulad ng iniisip ko. Para sa mga kagaya ni Hansen, madalas na nagiging totoo ang mga kinatatakutan nila. Hindi dahil sa may kakaibang kakayahan siya, kundi dahil marunong siyang tumingin sa katotohanan. Kapag naramdaman niyang may mangyayari, madalas ay tama siya. Lumulutang si Warner sa ere, ang gintong buhok ay dahan-daang bumabagsak. Para siyang Diyosa na nakatingin mula sa itaas kay Chin Jingzin. Malamig pa rin ang kanyang tingin. Nararamdaman ni Chin Jingzin na may mali. Nagbago ang ekspresyon niya at kusa siyang umatras habang pamwesto ang mga gwardya at pari upang protektahan siya at si Chinbay. Biglang gumalaw si Warner. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Chinbay. Napakabilis niya na hindi nakita ng mga makapangyarihang gwardya kung paano siya gumalaw. Nang abutin ni Warner ang ulo ni Chinbay, hindi pa nakakilos ang iba. Tanging si Chin Jingzin lamang, na nasa tabi ni Chinbay, ang nakakita. Pinakawalan niya ang napakalakas na enerhiya. Tumama ang kamao niyang parang kulog na sisira sa mundo sa kamay ni Warner. Kailangang aminin ni Hansen na minamaliit niya ang hari. Karaniwang abala ang mga hari sa pamahalaan, kaya bihira silang maghasa ng labanan. Bagaman humihiram ng kapangyarihan sa labas ang mga tao ng kaharian ng Qin, kung wala silang sapat na kakayahan o kalooban, mahirap gamitin ang God Spirit Blood Pulse at mga Jin Race ng mahusay. Hindi mahina si Chin Jingzin. Kita ni Hansen na matindi ang kanyang pagsasanay. Hindi pa siya umaabot sa antas ng Break World, ngunit kabilang siya sa iilang pambihirang tao sa daigdig ng mga tao. Ang suntok niya ay taglay ang lakas ng isang Decapitation Queen. Ang kamay ni Warner ay hindi mukhang malakas. Wala itong halatang enerhiya, tanging apoy na kulay ginto lamang ang nagliliyab dito. Pang! Nang tumama ang kamao ni Chin Jingzin sa kamay ni Warner, lumipad ang buong katawan ng hari na parang saranggolang naputol ang tali. Habang bumabagsak, nagdugo siya at umubo ng napakaraming dugo. Ang napakalakas niyang suntok ay nilamon ng gintong liwanag, walang bakas, walang tunog, wala ni anong naiwan. Aking hari! Sigaw ng punong pari habang lumipad upang suluhin si Chin Jingzin. Ngunit pati siya ay umubo ng dugo. Tumama sila sa pader na magkasama. Patuloy pa rin sa pag-abot ng kamay ni Warner ang ulo ni Chinbay. Nanigas si Chinbay sa takot, hindi pa niya kailanman nakita na mapahiya ng ganito ang kanyang ama.
Biglang may kumilos. Si Hansen ay sumulpot at hinawakan si Chinbay, saka mabilis na umatras tulad ng anino. Kahit gaano pa ka-arrogant si Chinbay, naging mabait pa rin siya kay Hansen. Kaya't ayaw ni Hansen na makita siyang mapatay sa harap niya. Kasabay noon, nagsimulang magliwanag ang pinta sa dingding ng silid ng Destiny Well. Ang matandang lalaki sa larawan ay kumislap ng banal na liwanag. Lumabas siya sa larawan na tila isang Diyos at tumayo sa harap ni Warner. May hawak pa rin siyang itim na tungkod. Balot siya ng liwanag ng Diyos habang nakatingin kay Warner at sinabi, "Pinangako kong paprotektahan ang templong ito. Kahit sino ka man, hindi ka maaaring pumatay dito." Kabanata 3213. Isang pari ang kumilos upang protektahan si Qin Jingzin at ang pangunahing pari na sugatan. Habang sila ay umaatres, sinabi niya, "Aking hari, tatawag ako ng karagdagang tulong." Ngunit galit na nash ni Qin Jingzin ang kanyang mga ngipin. "Tumahimik ka. Walang sino man ang maaaring umalis sa banal na templo. Papatawan ko ng kamatayan ang sinumang susubok. Kung kumalat ang nangyari ngayon, lahat kayo ay mamamatay." Hindi masukat kung ano ang mangyayari kung malaman ng publiko na nagkaroon ng insidente sa Alpha Temple at nasugatan pa siya. Hindi matutumbasan ang pinsala sa Qin Kingdom. Naniniwala si Qin Jingzin na ang matandang lalaki sa larawan ang makakaayos ng kaguluhang ito. "Ama!" Sigaw ni Chinbay habang tumakbo papunta sa kanyang ama. Hindi niya kailanman nakita si Qin Jingzin sa ganoong kalagayan, magulong buhok, duguan ang bibig, mapatla at bahagyang berde ang mukha. "Huwag kang matakot, anak. Ligtas ang lahat." Pinatong ni Qin Jingzin ang kamay sa ulo ni Chinbay at iniutos sa isang pinagkakatiwalaang tao na ilabas siya mula sa templo. Maaaring maghinala ang iba kung bakit pinayagang umalis agad ang tagapagmana, ngunit ayaw ni Qin Jingzin isugal ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Napilitang ngumiti siya at tumingin kay Hansen na nasa tabi ni Chinbay. "Ikaw ba si Hansen? Matagal ko nang gustong makilala ka, ngunit hindi ko inasahan na sa ganitong pagkakataon tayo magkikita. Tama ang guro ko, tunay kang kakaibang tao. Patawarin mo akong dumalo dito nang walang paanyaya," kalmadong sagot ni Hansen. Hindi niya gaanong pinansin si Qin Jingzin dahil nakatuon ang pansin niya sa matandang lalaki at kay Warner. "Aking hari, sino ang matandang lalaki sa larawan?" tanong ni Hansen. Ang itsura nito ay maladyos, hindi mukhang tao, parang isang god spirit. "Mabuti na lang at nandito ka, kung hindi ay mapapahamak ang aking anak," sagot ni Qin Jingzin. Ang nilalang na iyon ay hindi tao, isa siyang makapangyarihang god spirit. Noong sinaunang panahon, kasing lakas siya ng 12 Annihilation God Spirits. Kasintatag ng 12 Annihilation God Spirits. Gulat na tanong ni Hansen. Bakit siya nasa isang larawan lamang at hindi sa sarili niyang templo? Hindi ko rin alam, sagot ni Qin Jingzin. Ayon sa mga tala, isa sa mga hari ng Alpha ang nag-anyaya sa kanya upang protektahan ang templo. Sinasabing isa siyang matandang Diyos, mas matanda pa kaysa sa 12 pangunahing Diyos. Pilit kong hinanap ang kanyang pinagmulan, ngunit wala akong natagpo ang impormasyon. Nagulat si Hansen. Nang labanan niya si Moment God, nakita niya kung gaano kakapangyarihan ang mga Diyos. Ngunit ang matandang ito ay higit pa roon. Maliban sa 12 Annihilation God Spirits, tanging ang nilalang sa loob ng Geno Hall ang kasing lakas nito, at hindi siya iyon. Ibig sabihin, ang matandang lalaki sa larawan ay mula pa bago nagribot ang universo. Ipinaliwanag ni Hansen sa sarili na matapos ang reboot, humina ang kapangyarihan ng mga Diyos. Napatay niya si Moment God dahil hindi pa ito ganap na nakabawi ng lakas. Ngunit ang matandang ito, tila hindi naapektuhan ng reboot. Ngunit kahit ganoon pa man, duda si Hansen kung kaya nitong talunin si Warner sa kasalukuyang estado nito. Tahimik lamang si Warner, walang reaksyon sa mga salita ng matanda. Lumulutang pa rin siya, malamig ang tingin. Ang latitude at lungitod ng mundo ay isang larawan lamang, galit na sabi ng matandang lalaki. Iwinasiwas niya ang kanyang tungkod at naglabas ng mahiwagang kapangyarihan patungo kay Warner. Namangha si Hansen. Nakita na niya si Xi Jinping na gumuhit at biglang nabubuhay ang mga iginuhit nito, ngunit ngayon, ang matanda ay ginagawang larawan ang totoong mundo. Kumislap ng banal na liwanag ang matanda, at ang buong templo ay naging parang 2D anime, parang isang larawan lamang. Ngunit si Warner, na nakabalot sa gintong apoy, ay hindi apektado. Tuloy-tuloy siyang lumapit. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Isa siyang drawing god, isang annihilation god spirit bago pa man ang reboot. Noong panahong iyon, marami pang tulad niya. Ngunit natalo siya at sumapi sa God Chaos Party. Sa huling labanan, nagtago siya sa loob ng mahiwagang pintura upang makatakas sa pagkawasak ng universo. Doon siya nabuhay.
Isang hari ng Qin Kingdom ang hindi sinasadyang nakatagpo ng larawang iyon at nabuksan ito, kaya muling nabuhay ang matanda. Bilang pasasalamat, pumayag siyang maging tagapangalaga ng Alpha Temple. Narinig niya ang alamat tungkol kina Qin Shu at Qin Warner, ngunit noon ay nakakulong pa siya at hindi ito pinansin. Ngayon lamang siya muling nagpakita, at ang babaeng nasa harapan niya ay nagbigay sa kanya ng takot. Hindi siya makapaniwala sa lakas ni Warner. Dahil hindi tinatabla ng kanyang kapangyarihan si Warner, inilubog niya ang dulo ng kanyang tungkod sa itim na elixir na parang tinta. Isang malakas na alon ng itim na kapangyarihan ang sumiklab. Ang lahat ng bagay na natama ng itim na tinta ay naging kadiliman, parang binura sa realidad. Kalahati ng templo ay naging itim, 2D, at tila wala ng laman. Ngayon, kalahati ng templo ay isang normal na banal na lugar, at kalahati naman ay isang madilim na guhit sa loob ng larawan. Kabanata 3214. Sa gitna ng kadiliman, may kumikislap na gininto ang anino. Palakas ito ng palakas hanggang sa makalipas ang ilang segundo, lumabas si Warner mula sa dilim. Para bang walang hirap, naglakad siya palabas ng larawan. Hindi, imposible, ang mukha ng Diyos sa pintura ay nabalot ng pagkagulat. Bago pa man ang pagribot ng universo, siya ang pinakamalakas sa lahat. Kahit ang mga kasapi ng God Chaos Party ay takot sa kanya. Bagaman hindi niya narating ang huling antas upang maging reboot class, hindi rin siya basta-bastang Annihilation God Spirit. Matapos ang reboot ng universo, humina ang mga Annihilation God Spirit. Walang ibang kayang tumapat sa kanya. Maaari pa rin siyang lumaban sa isang Annihilation God Spirit, ngunit hindi niya alam kung mananalo siya o matatalo. Ngunit ngayong kaharap niya ay isang tao, at hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan, hindi niya iyon maunawaan. Iba siya sa karaniwang mga Diyos. Bukod sa banal na kapangyarihan, pinaghalo rin niya ang mga lihim na kasanayan ng God Chaos Party, kaya't nakakaya niyang magwasak ng mga mundo. Dahil dito, napakalakas ng kanyang kakayahan. Kung hindi ganoon, hindi siya maglalakas loob na sabihin na kaya niyang lumaban sa mga Annihilation God Spirit. Ngunit ngayon, ang kapangyarihang iyon ay hindi man lang makasugat sa isang babaeng tao. Paano pa siya mananatiling kalmado? Lumabas si Warner mula sa kadiliman. Nakatingin siya sa Diyos sa larawan, malamig ang ekspresyon, parang wala sa wisyo. Itinaas niya ang kamay at kumilos na parang humahampas ng di nakikitang espada. Nagbago ang mukha ng Diyos sa pintura. Agad niyang iniharang ang kanyang tungkod, ginamit ang itim na tinta upang salubungin ang hampas. Katsa! Kumikinang ang gintong liwanag sa kalawakan. Ang Diyos sa larawan at ang kanyang tungkod ay napilas sa dalawa. Maging ang mismong larawan sa pader ay nahati rin. Tahimik na napatitig sina Qin Jingzin at ang iba pa habang nakikita nilang napakadaling pinatay ang Diyos ng pintura. Ang katawan nito ay unti-unting naglaho sa gintong liwanag. Wala silang nasabi, puro pagkabigla lamang. Ang Diyos na iyon ay nakakatakot at matagal ng tagapagtanggol ng Qin Kingdom. Ngunit ngayon, pinaslang siya ng isang hampas lang mula sa babae. Sobrang nakakagulat iyon na hindi mailarawan sa mga salita. Lalo na kay Qin Jingzin, na alam ang kasaysayan ng Diyos ng pintura. May mga tala sa kasaysayan ng kanilang angkan tungkol dito. Noong panahon ng digmaan laban sa Zhao, Wei, at Han Kingdoms, pinagsama-sama nila ang hukbo upang sakupin ang Jade Wall City. Malapit nang bumagsak ang lungsod, ngunit isang kumpas lamang ng matandang lalaki sa larawan ay agad na pinatay ang mga general ng tatlong kaharian. Nailigtas niya noon ang Qin Kingdom. Minsan din, maraming opisyal ng Qin Kingdom ang nag-alsa laban sa hari. Halos mapatay nila ang batang hari noon. Ang reyna ay pumunta sa templo upang humingi ng tulong sa Alpha God. Napalibutan ng mga taksil ang templo, karamihan ay mga makapangyarihang mandirigma. Halos mawala na ang pangalan ng Qin Kingdom. Ngunit ang matanda sa larawan ay lumitaw. Iwinasiwas niya ang tungkod at agad na pinuksa ang ilang dosenang makapangyarihang kalaban. Nailigtas niya ang dugo ng angkan ng Qin. Ngayon, ang Diyos na iyon ay pinatay lamang ng isang hampas ng babae. Paano hindi matatakot si Qin Jingzin? Umalis. Lisanin ng Alpha Temple. Sigaw ni Qin Jingzin. Hindi na niya inisip ang magiging pinsala sa kaharian, tanging kaligtasan na lamang ang mahalaga. Kasama ring tumakbo si Hansen. Alam niyang ang kapangyarihang ginamit ni Warner para patayin ang Diyos ng pintura ay hindi niya kakayanin. Alam niyang kahit ang Godhole leader ay baka hindi rin manalo rito. Sa labas, walang alam ang mga opisyal at pari sa nangyayari sa loob. Nakita nilang lumabas ang mga tagapaglingkod habang inaalalayan ang sugatang Qin Jingzin. Ay activate ang Baisema ng templo. Utos ng hari. Kumislap ang paligid ng Alpha Temple. Lumitaw ang mga kakaibang nilalang na parang mga aninong dragon, siyam na kabuuan.
Ang mga ulo at buntot nila ay nagdikit upang bumuo ng isang higanteng bilog na liwanag na bumabalot sa templo. Katsa! Muli, kumislap ang gintong liwanag, parang espada ng Diyos. Napawi ang siyam na anino ng mga halimaw. Hindi doon natapos ang atake, nagpatuloy ito hanggang sa mabiyak ang artificial na planeta, saka bumagsak ang liwanag sa Jade Wall City, na nag-iwan ng malaking hukay. Yumanig ang buong Jade Wall City. Mabuti na lang at wala roong mga ordinaryong mamamayan, kundi puro opisyal lamang. Kung hindi, libo-libo ang mamamatay. Pinrotektahan ng mga makapangyarihang sundalo si Qin Jingzin habang tumatakas. Kasama ni Hansen si Bauer. Alam niyang tila wala ng alaala si Warner, isa na siyang malamig, walang emosyon, at hindi napipigilang nilalang. Hindi siya tumigil hanggang sa makalayo, ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ni Warner sa likod niya. Diyos ko! Ano to? Gulat ni Hansen. Mabilis niyang ginamit ang Sky God Crown at dinala si Bauer papunta sa God of Wealth Temple. Ang God of Wealth Temple ay nasa Gold Crystal System, napakalayo mula sa Jade Wall City. Dapat ay hindi siya masusundan. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa templo, biglang lumitaw si Warner sa harap nito. Hindi ako pwedeng ganito kaswerte, maputlang sabi ni Hansen. Biglang lumitaw si Decapitation Queen sa loob ng templo, hawak ang kanyang guillotine. Walang galang. Paano kang nang-ahas pumasok sa God of Wealth Temple? Decapitation Queen, umatras ka. Pawis-pawis na utos ni Hansen. Alam niyang walang laban si Decapitation Queen. Ngunit huli na, gumalaw si Warner at kumilos ng isang simpleng hampas. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Pati ang gintong apoy ni Warner ay tumigil. Isang katawan ang biglang lumitaw at hinaila palayo si Decapitation Queen. Pumutok ang gintong apoy sa kalawakan, winasak ang ilang planeta sa paligid, at nag-iwan ng kumikislap na liwanag sa espasyo. Muntik na silang malipol kung hindi tumulong si Moment God. Ngunit kahit may tulong, alam ni Hansen na hindi niya kayang harapin si Warner. Kinuha niya si Bauer at agad na nag-teleport palayo sa God of Wealth Temple. Ang kapangyarihan ni Moment God ay bahagyang nakapagpabagal kay Warner, ngunit hindi nito napigilan ang babae. Alam ni Hansen na kailangan niyang ilayo si Warner, kung hindi, mawawasak ang buong templo ng mga Diyos. Kabanata 3215. Ang Super God Spirit Mode at ang kapangyarihan ni Warner ay parang tubig at apoy. Ang tubig ay kayang patayin ang apoy, at ang apoy ay kayang sunugin ang tubig. Kung pareho ang dami, mawawala sila pareho. Parang ganoon kapag magkasama sina Hansen at Warner, pinipigilan ng isa't isa ang kanilang lakas. Matapos magsanib ang dalawang Warner sa isa, sumabog ang kanyang kapangyarihan. Mas malakas siya ng husto kaysa kay Hansen sa kanyang Super God Spirit Mode. Kaya ngayon, lamang na siya. Sa ganitong sitwasyon, pinipigilan nila ang isa't isa. Kung ang kapangyarihan ng isa ay mas malakas kaysa sa isa pa, magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Ngayon, doble ang lakas ni Warner. Dahil dito, naging walang silbi ang Super God Spirit Mode ni Hansen. Siya ay natabunan ng lakas ni Warner. Sa kabutihang palad, hindi lang umaasa si Hansen sa isang kapangyarihan. Kahit napigilan ang Super God Spirit Mode niya, mayroon pa rin siyang apat na iba pang Geno powers. Hindi inintindi ni Hansen ang balanse ng universo. Nilabag niya ang mga batas ng universo at sinira ang mundo. Ginamit niya ang Galaxy Teleportation upang dalhin si Bauer sa pasukan ng Soldier Knife Sky. Sa kalagayan ni Warner, ang pagdadala sa kanya doon ay parang pag-akit ng isang sakuna. Isa itong sakuna na maaaring makasakit sa mga inosente. Mas pinili niyang dalhin siya sa mga tao ng God Chaos Party kaysa hayaan siyang manakit ng mga sibilyan. Si Warner ay parang isang nagyelong espiritu. Ginamit ni Hansen ang Galaxy Teleportation, ngunit hindi pa rin niya ito matakasan. Matatag siyang sumusunod. Nakita ni Hansen ang gintong liwanag. Naramdaman niya ang lamig. Ang kanyang katawan ay parang alon na tinatangay ng tubig. Parang itinulak siya palayo ng gintong liwanag habang sinusubukan niyang umiwas sa nakakatakot na atake. Gagamitin sana ni Hansen ang Break World Powers upang pumasok sa espasyo ng Soldier Knife Sky, ngunit ang atake ni Warner ay nakabutas ng higanteng butas sa tunnel. Hindi nagdalawang isip si Hansen na pumasok sa Soldier Knife Sky. Sa paggawa nito, muling pumasok siya sa mahiwagang mundo ng mga sandata. Agad na sumunod si Warner kay Hansen doon. Hindi siya nagsalita. Iwinasiwas lang niya ang kamay niya patungo sa katawan ni Hansen. Napakabilis niya. Nang bumaba ang kamay niya, parang hinahati na niya si Hansen. Wala nang oras para makareact si Hansen. Sa kabutihang palad, ang lakas ni Hansen sa laban ay umabot na sa reflection level. Bago pa man makareact ang kanyang utak, gumalaw na ang kanyang katawan upang umiwas sa nakakatakot na atake. Naiinis si Hansen.
Sumigaw siya kay Warner, akala ko magkaibigan tayo. Ayos lang kung hindi mo ako naaalala, pero hindi mo kailangang habulin ako palagi. Parang hindi narinig ni Warner ang kahit isang salita niya. Muli niyang iwinasiwas ang kanyang kamay. Sa mundong iyon, kakaunti lang ang makakalaban kay Warner. Bagaman napigilan ang Super God Spirit Mode ni Hansen, marami siyang karanasan at lakas sa pakikipaglaban. Hindi siya kayang patayin agad ni Warner. Alam ni Hansen na hindi ito magtatapos ng maayos kung magpapatuloy pa. Ang tanging magagawa niya ay lumaban o tumakas, umaasang makalayo sa saklaw ng habulan ni Warner. Ayaw niyang patayin si Warner, ngunit ayaw rin niyang mapatay ni Warner. Kaya wala siyang pagpipilian kundi tumakas. Wala. May mga papel na biglang kumalat mula sa bulsa ni Bauer habang biglang bumukas ang kanyang aklat. Mula rito, tumalon ang isang lalaking gawa sa papel at sinigawan si Hansen, Hansen, hayop ka. Hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka lalabas ng Jadewall City? Wala bang kwenta ang pangako mo? Iniwan mo ang Jadewall City at pumunta ka pa sa Soldier Knife Sky. Ayos lang sana kung mag-isa ka, pero dinala mo pa si Master Bauer dito. Pwede bang manahimik ka muna sandali? Umiwas si Hansen sa susunod na atake ni Warner at sumagot sa taong papel na si Rocky D, hindi ko rin gustong pumunta dito, pero may nangyaring napilitan akong gawin ito. Wala akong magagawa. Sino ang nagtulak sa'yo na gawin ito? Tanong ni Rocky D, habang gumalaw si Warner. Sa kanyang galaw, isang malalim na bangin ang nabuo sa lupa na puno ng mga sandata. Maraming nakakatakot na sandata ang nawasak. Ang mga sandata sa paligid ng bangin ay hindi gumanti. Wala silang ginawa kundi manginig, parang mga tupa sa harap ng tigre. Nagbago ang ekspresyon ni Rocky D at sumigaw, ito ay, ano ito? Hindi ko alam kung sino siya. Ang alam ko lang, gusto niya akong patayin. Hinabol na niya ako kung saan-saan, kaya ano sa tingin mong dapat kong gawin? May mas maganda ka bang ideya? Sabi ni Hansen habang patuloy na umiiwas at lumilipad. Paano nagkaroon ng ganitong kakilakilabot na tao? Malamig na sabi ni Rocky D. Para kang magnet ng mga delikadong nilalang. Siguro sobrang malas mo lang. Ano bang magagawa ko? Kung hindi mo kayang ayusin ang gulong ito, ako na mismo ang gagawa ng paraan. Lumipad si Hansen papasok sa kailaliman ng Soldier Knife Sky. Ang bawat layer ng 33 langit ay wasak na. Malawak ang God Chaos Party, ngunit hindi nila kayang pagdugtungin ang lahat ng mga espasyong iyon. Nakagawa lang sila ng daan patungo sa bawat isa, isa-isa. Gusto ni Hansen makahanap ng daan patungo sa ikalawang langit. Kapag patuloy siyang umaakyat, tiyak na makakasalubong niya ang mas maraming miyembro ng God Chaos Party. Kung may ilan tulad ng Sky King Leader at tutulungan siyang pigilan si Warner, baka makaligtas siya. Nabasa ni Rocky D ang plano ni Hansen. Lubos siyang nabahala at sinabi, siguro gusto mo na talagang mamatay. Kapag hindi mo ito nagawa ng maayos, magiging kalaban mo pareho ang dalawang panig. Ayos lang kung ikaw lang ang mamatay, pero huwag mong idamay si Master Bauer. Hindi pinansin ni Hansen ang mga sinabi ni Rocky D. Patuloy siyang gumamit ng galaxy teleportation sa loob ng Soldier Knife Sky. Sa bawat teleport, hindi siya lumalayo ng husto. Ayaw niyang mapalampas ang daan o tunnel papunta sa ikalawang langit. Ang totoong katawan ni Rocky D ay nasa Paper God Temple. Nababahala siya. Mahirap na nga siyang kumbansihin ang leader na huwag nang patayin si Hansen, pero ngayon, mismong si Hansen ang papunta sa kanila. At may napakalakas pang nilalang na sumusunod sa kanya. Nakaranas na si Rocky D ng pagribot ng universo. Isa siyang Diyos sa dalawang mundo, ngunit hindi pa siya nakakita ng tao na ganito kalakas. Kahit si Chinshu ay hindi ganito takot noong araw. Sino ba talaga ang babaeng ito? Napakunot noo si Rocky D at napaisip ng malalim. Hindi niya inaalala ang buhay ni Hansen, ngunit iniintindi niya ang buhay ni Bauer. Gusto ni Hansen na dalhin ang problemang ito sa God Chaos Party. Ang leader nito ay hindi isang taong dapat niyang galitin. Kung hindi maayos ni Hansen ang sitwasyon, maaaring pagkaisahan siya ng dalawang panig, at mas mabilis siyang mamamatay. Sa pamamagitan ng video na ipinadala ng taong papel, nakita ni Rocky D na narating na ni Hansen ang pasukan ng ikalawang langit. Nagbago ang ekspresyon niya. Nanggigil siya sa inis at iniwan ang Paper God Temple. Matapos mapatay si Weapon God, walang naitalagang bagong Diyos sa Soldier Knife Sky. May ilang miyembro ng God Chaos Party na nakakita kay Hansen, ngunit wala silang sapat na lakas para pigilan siya. Pinanood nila siyang dumaan sa tarangkahan at pumasok sa ikalawang langit. Iba ang tanawin ng ikalawang langit kumpara sa Soldier Knife Sky. Wala ng mga bundok ng sandata. Pagkapasok ni Hansen, tubig na ang nakikita sa lahat ng direksyon. Isa itong purong mundo ng tubig. Walang lupa o hangin. Ang buong mundo ay binubuo ng tubig. Ang tubig doon ay kakaiba.
Hindi ito isang kulay lang. Maraming kulay ng likido ang magkakahalo. Parang isang makulay na mundo ng bahagharing likido. Kabanata 3216. Si Hansen ay sumipsip ng water origin ng prinsipe ng Extreme King, kaya hindi na siya baguhan sa mga kapangyarihan ng tubig. Ang kanyang galaw sa ilalim ng tubig ay hindi naapektuhan. Para siyang isdang binigyan ng sariling dagat. Hindi rin naapektuhan si Warner ng bahagharing likido. Parang multo, patuloy niyang hinabol si Hansen. Iniisip ko kung saan naruroon ang templong nagbabantay ng ikalawang langit, naisip ni Hansen. Sa Soldier Knife Sky, kinailangan ni Hansen na ilabas ang Inch Grey Sword para gulatin si Weapon God. Kung hindi niya iyon ginawa, napakalaki ng Soldier Knife Sky kaya hindi malalaman ni Weapon God na pumasok siya roon kasama ang kanyang mga kasama. Ginamit ni Hansen ang Galaxy Teleportation upang patuloy na gumalaw sa tubig. Kahit hindi niya mahanap ang templo ng Diyos, ayos lang na mahanap niya ang daan papunta sa ikatlong langit. Inisip ni Hansen na ang templo ng Diyos na nagpipigil sa bawat mundo ay marahil ang punto ng labasan. Biglang tumigil ang kanyang Galaxy Teleportation. Naramdaman niyang parang may hamarang sa kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid ngunit walang anumang nilalang. Puro likido pa rin sa paligid. Nasa bahagi siya ng dagat na may kulay ube. Mas inusisa ni Hansen at nakita niya ang problema. Ang kulay ubing likido ay hugis dambuhalang balyina. Naipit siya sa loob ng utak ng balyina. Marahil dahil naroon si Hansen, biglang gumalaw ang balyenang likido. Iginawad nito ang buntot at nagsimulang lumangoy. Mukhang tunay na balyina ito kahit likidong kulay ube lamang. Sa mundong ito ng tubig, tila lahat ng nilalang ay likidong nilalang, napagtanto ni Hansen. Kakapagsimulang lumangoy ng balyenang likido nang biglang lumiwanag ang gintong liwanag. Naputol ang katawan ng balyina sa pamamagitan ng gintong liwanag. Maraming kulay ubing likido ang kumalat sa paligid. Huli na para gamitin ni Hansen ang Galaxy Teleportation dahil naipit siya. Hindi na siya makaalis, kaya kinailangan niyang bunutin ang Inch Grey Sword. Gumamit siya ng Break World Power upang pigilan ang gintong liwanag. Dong! Tumama ang gintong liwanag sa Inch Grey Sword. Naramdaman ni Hansen ang kapangyarihang hindi mapigilan, parang tinamaan siya ng rumaragasang tren. Tumilapon siya palayo, parang pinatalsik ng isang malakas na bukal. Sa kabutihang palad, napaka-espesyal ng Inch Grey Sword. Hindi ito nabasag sa harap ng gintong liwanag. Higit pa rito, mahusay si Hansen sa paggamit ng lakas ng iba para sa kanyang sarili. Kaya ginamit niya ang puwersang iyon upang itulak siya palayo. Naisip ni Hansen, hindi ito ang pinakamainam na paraan ng pagtakas. Kung hindi ko magawang ito ni Warner ang pansin sa God Chaos Party, hindi ako makakatakas sa kanya. Habang nag-iisip siya, nakita niyang may kakaibang gusali na lumilitaw mula sa kailaliman ng tubig. Isa itong palasyong parang kristal sa gitna ng mundo ng tubig. Hindi ito nakadikit sa langit o sa lupa, nakalutang lang ito sa tubig. Tiningnan ito ni Hansen. Sa karatula ng palasyo, may nakasulat na 3 salita, Liquid God Temple. Ang tagapangalaga rito ay hindi Water God, kundi Liquid God. Ano kaya ang pagkakaiba ng Diyos ng tubig at Diyos ng likido? Tumibok ng mabilis ang puso ni Hansen. Agad siyang lumipad papunta sa Liquid God Temple at sinuntok ang pinto nito. Pang! Ang Break World Power ni Hansen ay hindi talaga para sa pag-atake, pero nabasag pa rin ang pinto ng Liquid God Temple pati ang maliit na bulwagan sa loob. Sino ang Sumire sa templo ko? Isang galit na tinig ang umalangaw mula sa loob ng templo. Hindi na tumingin si Hansen kung sino iyon. Ginamit niya agad ang Galaxy Teleportation upang lumipat sa likod ng templo. Hayaan nating makita ni Liquid God si Warner, same time na dasal ni Hansen. Marahil dahil wala naman siyang ginagawang masama nitong mga nakaraang araw, kaya baka pagbigyan siya ng Diyos at mapaboran siya ngayon. Lumabas ng galit si Liquid God mula sa templo. Nakita niya si Warner na humahabol kay Hansen. Inakala niyang si Warner ang Sumire ng kanyang templo, kaya agad niyang pinaikot ang kanyang mga galame patungo sa babae. Napakakakaiba ng anyo ni Liquid God. Parang pinaghalong pugita at daikya. Ang kanyang katawan ay malinaw na parang tubig, may maraming galame, at may bahagharing likidong umiikot sa kanya. Nang subukan ng mga galame ni Liquid God na itali si Warner, biglang nagliyab ang katawan ni Warner sa gintong apoy. Parang matalim na talim na handang hatiin ang mga galame ni Liquid God. Napaka-inosente. Ang likido ay hindi maaaring saktan. Nasa lahat ito, walang uri ng ataking makakagawa ng pinsala sa akin. Ngunit bago pa matapos magsalita si Liquid God, ang kanyang katawan ay naging wala. Tinunaw siya ng gintong apoy. Wala man lang natirang patak ng tubig. Nananatili pa rin ang kumikislap na liwanag ng Diyos. Tinalo rin ito ang Liquid God Temple, ginawang abo at wala ni bakas na natira.
Nanginig si Hansen sa takot. Ang Super God Spirit Mode niya ay may kawalang kamatayan, at ang mga atake niya ay pinalalakas nito, ngunit hindi iyon may kukumpara sa kakayahan ni Warner. Malinaw, ang kapangyarihan ni Warner ay lubhang mapanira, kabaligtaran ng Super God Spirit Mode. Mula ngayon, bukod sa Inch Grey Sword na hawak ni Hansen, wala na siyang nakikitang bagay na kayang makatiis sa atake ni Warner. Si Bauer, na nakaupo sa balikat ni Hansen mula pa kanina, ay itinuro ang unahan at nagsabi, "Tay, parang may bagay doon sa alas 11. Tumingin si Hansen sa direksyong tinuturo niya at nakita ang isang dambuhalang alon na umiikot sa likido ng mundo, parang isang itim na butas. Malakas ang puwersang nililikan nito sa espasyo. Iyon ba ang daan papunta sa ikatlong langit? Agad na lumipad si Hansen papunta sa alon. Si Liquid God ay kakamatay lang sa isang matinding hampas ni Warner. Pagkatapos nito, siguradong magagalit ang God Chaos Party kay Warner. Sa puntong ito, kalahating matagumpay na ang plano ni Hansen na akitin ang sakuna sa silangan. Habang papunta si Hansen sa ikatlong langit, sa punong tanggapan ng God Chaos Party, binuksan ng mga pinuno at pangunahing miyembro ang isang screen of light na nagpapakita ng Waterworld Sky. Galit na sinabi ng isang miyembro ng God Chaos Party, na wala si Liquid God mula sa punong tanggapan. Wala na rin ang Liquid God Temple. Sino ang nangahas gumawa nito sa atin? Isa pang miyembro ang malamig na nagsabi, kung tama ang hinala ko, ang taong iyon ay nasa ikatlong langit na ngayon. Ipaimbestiga natin kay Shadow God. Makipag-ugnayan kay Shadow God, utos ng leader habang tinitingnan ang mga miyembro sa harapan niya. Mabilis na lumitaw sa screen ang isang Diyos na mukhang payaso. Inalis nito ang sombrero at yumuko. Aking leader, ano po ang kailangan ninyo? May kaaway na sumalakay sa 33 langit, sabi ng leader. Nasa ikatlong langit na siya ngayon. Gusto niyo po bang buhay o patay ang mananakop? Magalang na tanong ni Shadow God na may kakaibang ngiti. Sino ang naglalakas loob magdala ng sakuna sa 33 langit? Malamig na tanong ng leader ng God Chaos Party. Kung sino man siya, hindi ko siya patatawarin. Naiintindihan ko, sagot ni Shadow God na may halakhak. Kumislap ang kanyang mga matang puno ng kasamaan. Huwag kayong mag-alala, leader. Isa pa, buksan mo ang spirit light screen mo, sabi ng leader. Gusto kong mapanood habang pinapatay mo ang mananakop. Masusunod, leader. Mangyaring hintayin ninyo ang aking pagtatanghal. Hindi ko kayo bibiguin. Lumakad palabas si Shadow God mula sa templo ng Diyos. Kabanata 3217. Ang ikatlong langit ay ibang-iba kumpara sa unang dalawang langit. Kung hindi alam ni Hansen na ito ay isa lamang sa 33 magkakaibang langit, iisipin niyang isa itong normal na mundo ng mga tao. May mga lungsod sa ikatlong langit, at lahat ng bagay na karaniwang mayroon sa isang syudad ay naroon din. May mga kalsadang dinadaanan ng mga sasakyan at mga pantalan na may iba't ibang hugis at laki. Pinakamahalaga sa lahat, may mga tao. Napakaraming tao roon, ang ilan ay malungkot, ang ilan ay masaya, at ang iba ay nasa gitna ng dalawang damdamin. Paano man ito tingnan, ito ay isang tunay na syudad. May mga tren na lumilipad sa himpapawid at mga eroplano ring dumaraan. Nakita ni Hansen ang isang grupo ng mga estudyanteng tumatawid sa kalsada. Ang ikatlong langit ay talagang nakakagulat, bulalas ni Hansen. Akala niya ang 33 langit ay puro lugar na tinitirhan lamang ng mga halimaw. Kung may mga tao roon, siguradong malalakas sila, mga taong nahulog mula sa dating mundo at dinala ng God Chaos Party. Ngunit iba ang nakita ni Hansen. Ang mga tao roon ay karaniwang mamamayan lamang. Wala silang malakas na God Spirit Blood Pulse o kakayahan ng Gene Race. Ang lugar na ito ay tila payapa, isip ni Hansen, ngunit napakunot ang kanyang noo. Mas gugustuhin pa niyang puro halimaw na lang ang naroon, dahil kung tamaan ng kapangyarihan ni Warner ang mga inosenteng tao, masasaktan siya sa konsensya. Kada rating pa lang ni Hansen sa ikatlong langit nang biglang sumulpot si Warner. Ang kanyang mga kamay ay kumislap sa gintong liwanag. Mas mabilis kumilos ang katawan ni Hansen kaysa sa kanyang isipan, kaya nakaiwas siya agad. Tumama ang gintong apoy sa lupa at lumikha ng napakalalim na bangin sa syudad. Nagkawasak ang mga daan, bumagsak ang mga gusali, at nagkalasog-lasog ang mga sasakyan. Naghalo ang mga sigaw at iyak ng mga tao. Tumakbo ang mga mahihina, ngunit karamihan ay patay na, nagkalat sa lupa. Ang mga tinamaan ng gintong apoy ay agad na natunaw, wala man lang natirang parte ng katawan. Walang tigil ang pag-atake ni Warner. Hindi mabilang kung ilang bahay at buhay ang kanyang winasak. Napakunot ang noo ni Hansen, ngunit wala siyang magawa kundi subukang ilayo si Warner sa lungsod upang maiwasan pa ang mas maraming patay. Ginamit niya ang teleportation, ngunit dahil nasa syudad sila, hindi siya nakalayo ng husto, halos kapantay lang ng distansya ng trench na ginawa ni Warner.
Habang naghahanda siyang mag-teleport muli, napansin ni Hansen ang malalim na trench na nilikha ni Warner. Dati ay may tulay doon, ngunit ang kabilang dulo nito ay nawasak na. Ang kalahati ng tulay ay nakabitin sa ere, at sa ilalim ay isang madilim at walang hanggang bangin. Doon, nakita ni Hansen ang batang babae na mga 5 o 6 na taong gulang, nakakapit sa isang bakal, halos mahulog na. Umiiyak ito at sumisigaw, "Mama! Mama!" Agad na lumapit si Hansen at iniligtas ang bata. Ngunit nang makuha niya ito, nagiba ang ekspresyon ng bata, naging tuso at mapanghamon. Akalain ko pa namang isang makapangyarihang nilalang ang darating. Pero tao lang pala. Kayo talagang mga tao, palaging nag-aakalang kayo ang mga bayani. Mr. Leader, panoorin mo, papatayin ko ang mananakop. Ang batang babae ay si Shadow God pala. Hindi handa si Hansen, ngunit agad siyang kumilos. Bigla niyang pinisil ng mahigpit at inihagi si Shadow God na parang kanyan, diretso kay Warner. Hindi nakareact si Shadow God at nang matauhan siya, nasa harap na niya si Warner, at ang gintong liwanag ay papunta na sa kanya. Agad siyang naglabas ng mga anino, maraming clown shadows na kumalat sa paligid. Parang mga buhay na anino, tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Kumikislap ang kamay ni Warner, isang gintong liwanag ang hamati sa isang clown. Sumigaw si Shadow God habang umaagos ang dugong Diyos na parang ulan. "Paano mo nalaman kung nasaan ako?" Sigaw ni Shadow God habang nahahati ang katawan niya. Bumagsak ang ulo niya sa lupa. Hindi lang siya ang namatay, pati ang mga kasapi ng God Chaos Party sa punong himpilan ay napatigil sa pagkabigla. Si Shadow God ay isa sa 8 hari ng God Chaos Party, kasama sina Weapon God at Liquid God. Bagaman hindi siya ang pinakamataas sa antas, isa siyang Break World God Spirit Gene Race, halos kapantay ng mga pangunahing Diyos. Ngunit kahit ginamit niya ang pinakamalakas niyang kapangyarihan, pinatay pa rin siya ni Warner sa isang atake lang. Sino yung babae na yun? Bakit ganoon kalakas? Bulalas ng mga nakakita. Wala pa akong narinig na ganoong kalakas na tao. Anong klaseng kapangyarihan yun? Hindi yun parang break world power. Paano siya ganoon kalakas? Habang naguguluhan silang lahat, tumingin ang pinuno ng God Chaos Party kay Warner sa screen, at napakunot ang noo. "Alam ko kung sino siya." "Leader, sino siya?" tanong ng iba. Malamig na sagot ng pinuno, "Ibigay ang utos ko, lahat ng miyembro ng God Chaos Party ay bumalik dito. Itigil ang pakikipaglaban sa babaeng iyon." "Leader, ganoon ba siya kalakas para gawin mo yan?" Ngumiti ang pinuno. "Naalala niyo ba yung lalaking pumunta sa Chaos God Hall noon? Yung batang gustong makipagkasundo sa atin." Lumingon ang lahat, at nanlumo. "Leader, si Chinshu ba ang tinutukoy mo?" tanong ng isang elder. "Oo," sagot ng pinuno. "May kinalaman ba yung babae kay Chinshu?" tanong ng elder. Tumitig ang pinuno sa screen at malamig na sabi, "Nakalimutan niyo na ba? Ang dahilan kung bakit gustong makipagkasundo sa atin ni Chinshu ay para buhayin muli ang kanyang kapatid na si Chin Warner." Napatigil ang lahat. Imposible. Patay na ang kapatid niya. Hindi siya mabubuhay ulit, maliban kung, imposible yon. Hindi ganap na imposible, sagot ng pinuno. At ngayon, malinaw na nagtagumpay si Chinshu. Ang galing talaga niya, pero mukhang may problema ang utak ni Chin Warner nang buhayin siya muli. "Leader, kung siya nga si Chin Warner, huhulihin ba natin siya?" tanong ng elder. "Hindi," sagot ng pinuno. "Ang lalaking kasama niya ay si Hansen, hindi ba? Siya ang nag-udyok kay Chin Warner para sirain tayo. Kaya hayaang gawin niya ang gusto niya. Hayaan natin siyang lumapit dito." Ngumiti ang pinuno ng God Chaos Party, isang nakakatakot na ngiti. Kabanata 3218. Matapos mapatay si Shadow God, naglaho ang mga kalye ng syudad, mga sasakyang panghimpapawid, mga tao, at lahat ng iba pa. Ang ikatlong langit ay biglang naging lupain ng abo, isang dating maunlad na lugar ng mga tao na ngayoy mistulang impyerno. Saan man tumingin si Hansen, puro bitek sa lupa at mga umaagos na lava. Sa malayo ay may mga bulkan na pumuputok, at ang alikabok mula rito'y nagdilim sa kalangitan. Wala nang ulap, puro abo lamang na ibinugan ng mga bulkan. Ang tanawin ay tila katapusan ng mundo. Habang iniikot ni Hansen ang paligid, napansin niya ang isang templo ng Diyos, isang templong yari sa salamin, parang maze na puro refleksyon. May nakasulat sa karatulang nasa harap, Shadow God Temple. Templo ito ni Shadow God, na katatapos lang niyang mapatay. Tumibok ng mabilis ang puso ni Hansen. Buhay pa ang Shadow God Temple, at bagaman patay na ang Diyos, tiyak na nandoon pa rin ang God base nito. Tinatayang 80% hanggang 70% ang posibilidad na ito ay isang Annihilation class God base. Muling kumislot ang diwa ni Hansen. Pinag-igting niya ang mga kamao at dumiretso sa templo.
Sabay tumakbo sa katawan niya ang Blood Pulse Sutra at Zuan Yellow Sutra, na pinagsama at lumikha ng Break World Power. Itinaas niya ang kamao at inatake ang templo. God Base, ako na ang bahala sa'yo. Sigaw ng puso ni Hansen. Boom! Tumama ang Break World Power ni Hansen sa templo, ngunit hindi ito nabasag gaya ng inaasahan niya. Sa halip nakita niyang may pulang Break World Power na tumalbog pabalik sa kanya, ang templo ay parang salamin na nagbabalik ng lahat ng enerhiya. Halos tamaan ni Hansen ang sarili, pero dahil sa bilis ng kanyang reflex, nakaiwas siya. Ang reflektadong enerhiya ay tumama naman kay Warner, ngunit isang kumpas lang ng kamay nito, at nawasak agad ang enerhiya. Ha! Ha! Nakakatawa. Si Hansen puro takbo lang ang alam, wala nang iba, tawa ng isang elder ng God Chaos Party. Hindi siya kasing lakas ng inaakala natin, pero saan man siya pumunta, puro kaguluhan at kamatayan ang dala niya. Pinagalit niya ang God Chaos Party at pati ang babaeng yun. Ngayon, gusto pa niyang idamay tayo. Dapat lang mamatay siya. Huwag kayong magmadaling husgahan siya, sabi ng isa. Hindi niya nabasag ang templo dahil hindi niya alam ang lihim nito. Pero sa nakikita ko, ang Break World Power niya ay kasing lakas ng mga hari ng 8 langit. Huwag kalimutan, siya lang ang nakakuha ng Grey Inch Sword. Ibig sabihin, napakalakas ng kanyang kalooban. Ang ganitong tao, kahit mahina sa paningin, ay napakapanganib. Habang pinag-uusapan nila si Hansen, patuloy ang pagningning ng kanyang mga mata. Napansin niyang kakaiba ang Shadow God Temple, ang mga salamin nito ay may kakayahang ibalik ang Break World Power. Kung kayang ibalik ng templo ang kapangyarihan ni Warner, baka ito ang paraan ko para labanan siya, isip niya. Lumipad si Hansen papunta sa templo. Si Warner, tila nakilala siya, ay agad sumunod at biglang lumitaw sa kanyang likuran. Iwinasiwas nito ang kamay, papunta sa likod ni Hansen. Ngunit handa si Hansen. Sinadya niyang dalhin si Warner roon. Sa mismong sandaling umatake ito, umiwas na agad siya. Dumaan ang gintong liwanag sa kanyang pisngi at tumama sa likod ng Shadow God Temple. Tumama ang gintong apoy sa templong salamin, at nagliwanag ito na parang araw. Ngunit hindi nito tuluyang naibalik ang enerhiya, unti-unting nagkaroon ng bitek at nabasag ang mga salamin. Nang tuluyang masira ang templo, agad na kumilos si Hansen. Hinugot niya ang Inch Grey Sword at pinagsabay sa hiwa. KATCHA. Nahati ang Shadow God Temple at tuluyang gumuho. Nahati rin ang altar ng Diyos, at sa gitna nito'y nakita ni Hansen ang Annihilation Class God Base. Agad niya itong kinuha at nag-teleport palayo, mabilis, malinis, at walang pag-aalinlangan, para bang ilang ulit na niya itong ginawa. Ang menyok na yon. Sigaw ng isa sa God Chaos Party. Hindi niya kayang wasakin ang templo, kaya ginamit niya si Warner para gawin ito. Tapos siya pa ang nakinabang. Walang hiya, siguradong siya rin ang nagnakaw ng God Base ni Weapon God noon. Mga tao talaga, puro manderaya. Si Chinshu ganun din. Pareho lang sila ni Hansen. Leader, hayaan mong ako na ang lumaban sa kanya. Papatayin ko ang walang hiya na yan. Ngunit hindi inintindi ni Hansen ang sinasabi nila. Iniisip niya, nawasak ko ang Shadow God Temple, pero wala akong natanggap na abiso na patay na si Shadow God. Ibig bang sabihin, hindi siya muling nabuhay sa loob ng templo? O baka kaya ni Warner talagang patayin ang mga God Spirit ng tuluyan? Wala siyang oras para mag-isip. Nasa likod pa rin niya si Warner, walang kapaguran. Ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang kakayahan ngunit hindi pa rin niya ito matakasan. Bakit ba niya ako hinahabol? Dahil ba masyado akong gwapo? O sobra akong kaakit-akit? Napailing siya? O baka dahil sa Super God Spirit mode ko? Ang kapangyarihan ko ay taliwas sa kanya. Baka instinct niya na sirain ang anumang banta sa kanya. Kaya siguro persigido siyang patayin ako. Mas lalo siyang nakumbinsi habang iniisip iyon. Dahil kung hindi, bakit hindi niya tinutugis ang pamilya Chin at ako pa ang sinusundan niya? Isa-isa, nilakbay ni Hansen ang mga langit. Sa Galaxy Teleportation, kaya niyang tumalon sa kahit anong lugar sa loob ng 33 langit, pero hindi niya kayang lumipat sa ibang dimensyon ng oras at espasyo. Kaya kinailangan niyang hanapin isa-isa ang mga lagusan pataas. Nakarating siya sa ika-4 na langit, ika-5, ika-6, ika-7, at tuloy-tuloy pa. Walang sino mang humadlang sa kanya. Wala ni isa man sa God Chaos Party na sumubok lumaban, ni kahit mga nilalang ng langit. Tahimik ang lahat. Parang alam ng God Chaos Party ang pakay ko, bulong ni Hansen, nakakunot ang noo. Kaya siguro iniiwasan nilang harapin si Warner ng harapan. Kabanata 3219. Isang langit, isang mundo. Dumaan si Hansen sa siyam na langit nang hindi nakakita ng kahit isang miyembro ng God Chaos Party. Nilinisan pa nila ang siyam na langit.
Mukhang sobrang abala ng God Chaos Party nitong mga nakaraang taon, sabi ni Hansen habang patuloy na tumatakbo. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang makita kung gaano karami ng langit ang nabuksan ng God Chaos Party. Hindi dahil binigyan siya ng benepisyo ng God Hall Leader, gusto lang talaga ni Hansen malaman kung gaano nakalayo ang narating ng God Chaos Party sa kanilang layunin. Kung ang God Chaos Party ay totoong nakabukas na ng 33 langit, maaari niyang gamitin ang huling bahagi ng daan upang marating ang Geno Universe. Hindi na niya kailangang gamitin ang God of Wealth Temple upang makapasok doon kahit sa loob lang ng ilang araw. Kung ang Geno Universe ay mabubuksan ng kaaway, tiyak na hindi iyon magiging maganda para sa Geno Universe mismo. Ang Geno Universe at ang Universe of Kingdoms ay dapat magkapantay, ngunit sila ay dalawang magkaibang mundo pa rin. Ang kakaiba sa Geno Universe ay kakaunti ang mga Break World elites doon. Hindi pa nakakita si Hansen ng ganitong uri ng tao roon. Kahit pa ang kanilang lakas ay kasing taas ng isang Break World elite, wala silang kakayahang sirain ang mundo. Gaya ng pag-iral ng Sky Palace Leader, gaano man katalino, kalakas, o kataas ang antas ng isang tao, hindi sila mas mahina kaysa sa mga elite ng Universe of Kingdoms, ngunit hindi pa rin nila kayang sirain ang mundo. Matagal nang pinag-isipan ni Hansen kung bakit sa Geno Universe ay napakahirap makamit ang kapangyarihang ito. Sa palagay niya, kaya maraming Break World elite sa Universe of Kingdoms ay dahil sa pakikipaglaban ng God Chaos Party laban sa mga God Spirits. Sa huli, pinilit nito ang huling God Hall Leader na i-reboot ang Universe of Kingdoms. Dahil dito, nagkaroon ng maraming bitek sa mismong istruktura ng universo. At dahil sa mga bitek na iyon, naging mas madali ang pagbasag sa mundo. Ang Geno Universe ay hindi pangunahing larangan ng digmaan, nadamay lang ito. Kaya, mas buo ang mga batas ng unibersong iyon kumpara sa kabilang universo na halos nawasak na. Dahil dito, mahirap sirain ang mundo sa Geno Universe. Pagdating ni Hansen sa ikasampung langit, muli siyang nakakita ng mga tao. Ang ikasampung langit ay may maraming planeta, parang isang maliit na bersyon ng Universe of Kingdoms. Tahimik na namumuhay doon ang mga tao. Napansin ni Hansen na marami sa mga planeta ay tila nasa sinaunang panahon pa. Ngunit may ilan namang nasa panahon na ng Interstellar, may mga higanting barkong pangkalawakan na lumilipad sa espasyo. Hindi naman siguro ilusyon ito ulit. Bulong ni Hansen, kunot noo. Sa tulong ng kanyang Dangshan Sutra na pandama, naramdaman niyang mga tunay na nilalang ang mga tao, hindi gaya ng mga ilusyon na nilikha ni Shadow God noon. Ngunit kakaiba ang mga tao roon. Wala silang God Spirit Blood Pulse o Gene Race Power. Napakahina nila, parang mga ordinaryong tao lamang na hindi kailanman nagsanay sa mga sanctuary. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Nararamdaman niyang biglang humihina ang kanyang kapangyarihan. Ang saklaw ng aura ng kanyang Dangshan Sutra, na dati ay abot ng ilang sistema, ay biglang lumiit hanggang sa hindi na niya maramdaman ang kahit isang planeta. Hindi lang iyon, lahat ng kapangyarihang nasa katawan niya ay parang unti-unting nawawala. Ang pinaka nakakatakot pa, mukhang naapektuhan din si Warner. Humihina na ang mga apoy ng kanyang Diyos, indikasyong pati siya ay apektado. Anong nangyayari rito? Kaninong kapangyarihan ito? Tanong ni Hansen na may kaba. Tumalikod siya, gustong lisanin ang ikasampung langit. Kahit si Warner na nasa Reverse Super God Spirit Mode ay naapektuhan. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Nang makuha ni Hansen ang direksyon palabas ng ikasampung langit, nakita niya ang isang makapangyarihang lalaki, tila isang hari, nakatayo sa daanan palabas. Tiningnan siya ni Hansen. Hindi ito kapangyarihan ng kahit sinong nilalang, malamig na sabi ng lalaki. Ito ang kapangyarihang namumuno sa Dust Sky. Walang nilalang na maaaring gumamit ng kapangyarihan dito, kahit mga God Spirits. Kapag napasok nila ito, nagiging ordinaryong nilalang silang walang kapangyarihan. Sino ka? Tanong ni Hansen, habang patuloy na bumababa ang kanyang lakas. Sa bilis ng pagkawala ng kanyang kapangyarihan, magiging isang ordinaryong tao siya sa loob ng kalahating oras, taong hindi man lang kayang makipagbuno sa manok. Ako ang pinuno ng God Chaos Party, si Burry Path God, malamig na sagot ng lalaki. Hindi na nasorpresa si Hansen. Halos nahulaan na niya ito. Patuloy siyang umiwas sa mga atake ni Warner habang nakatingin kay Burry Path God. Wala siyang nakikitang dumadaloy na enerhiya sa lalaki. Mukhang ordinaryo, pero alam ni Hansen na hindi ito totoo. Bagaman ito ang Dust Sky, at lahat ng kapangyarihan ay ginagawang abo, ito rin ang pugad ng God Chaos Party. At ito ang kanilang pinuno. Hindi siya naniniwalang hindi nito kayang harapin ang kapangyarihan ng Dust Sky. Dapat makaalis ako rito bago tuluyang mawala ang lahat ng kapangyarihan ko, bulong ni Hansen. Kumislap ang kanyang katawan, nagningning ang mga mata, at mabilis siyang tumungo kay Burry Path God.
Sabay nito, inihampas niya ang Inch Grey Sword gamit ang buong lakas niya. Dahil sa plano ni Hansen, ang gintong liwanag ni Warner ay sabay na tumama kay Burry Path God. Naisip ni Hansen, kahit humina na kami ni Warner, kung kailangan ko lang buksan ang depensa niya para makatakas sa Dust Sky, sapat na ito. Kahit humina ang Reverse Super God Spirit Mode niya, napakalakas pa rin nito. Ngunit hindi niya basta-basta minamaliit ang pansamantalang pinuno. Kahit pansamantala lang, isa pa rin itong mandirigmang hinamon ang buong sistema ng mga Diyos. Nang sabay silang umatake, hindi umiwas si Burry Path God. Para siyang bundok na hindi natitinag. Nang tatama na ang espada ni Hansen at liwanag ni Warner, saka lang niya inangat ang kamay. Dalawang daliri ang pumihil sa Inch Grey Sword ni Hansen, at ang kabilang kamay ay humawak sa kamay ni Warner. Ramdam ni Hansen na parang pinag-ipitan ng bakal ang kanyang espada. Sinubukan niyang igalaw ito, ngunit hindi niya ito maigalaw kahit kaunti. Kung sa ibang lugar ito, kahit ako ay mahihirapan sa inyo, sabi ni Burry Path God, bago naglabas ng kakaibang kapangyarihan. Naitulak niya palayo sina Hansen at Warner. Ngunit ito ang Dust Sky. Ang kapangyarihan ninyo ay naging abo. Hindi ninyo ako malalabanan. Mas mabuting humarap na lang kayo sa aming tunay na pinuno. Alam ni Hansen na masama ang kalagayan niya. Ang natitirang lakas niya ay halos 20% na lang, baka mas mababa pa. Kapag hindi siya agad nakaalis sa mundong iyon, siguradong mahuhuli siya ng God Chaos Party, at hindi iyon magiging maganda. Nagningning ang mga mata ni Hansen. Ang itim at puting enerhiya ay umiikot sa kakaibang paraan. Pinatakbo niya ng todo ang Dangshan Sutra. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pinakapayak na estruktura ng Dust Sky. Hindi siya taong nag-aaksaya ng oras o nagsisisi. At hindi ngayon ang oras para magsisi. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang wasakin ang kapangyarihan ng Dust Sky bago tuluyang maubos ang kanya. Kung hindi, tiyak na kapahamakan ang aabutin nilang dalawa ni Warner. Dahil sa huling tama, tumigil si Warner sa paghabol kay Hansen. Nagniningning ang kanyang katawan sa gintong liwanag, at hinarap niya si Burry Path God na siyang tumama sa kanya. Kabanata 3220. Kailangang aminin, ang Reverse Super God Spirit Mode ay napakalakas. Bagaman naaapektuhan ito ng kapangyarihan sa Dust Sky, hindi ito tulad ng karaniwang enerhiya na agad nauubos. Ang lakas nito ay nananatiling lubhang mapanira. Bagaman naaapektuhan din siya, mas maganda pa rin ang kalagayan niya kumpara kay Hansen. Hindi gumalaw si Burry Path God. Paulit-ulit niyang hinaharang ang gintong liwanag ni Warner gamit ang kanyang kamay. Nababasag ng kanyang kapangyarihan ang gintong liwanag. Si Warner ay kasalukuyang mahina, marahil nasa 30% na lang ng kanyang lakas ang natitira. Kung kaya pa rin niyang umabot sa ganoong antas, malamang ang kapangyarihan ni Burry Path God ay kasing sidhi ng isang reboot God Spirit. Nag-isip si Hansen, ganoon ba talaga kalakas ang pansamantalang pinuno? Gaano pa kaya kalakas ang tunay na pinuno ng God Chaos Party? Hindi na nakapagtataka kung paano niya napilit ang Godhole leader na ay reboot ang universo. Hindi pa ganap na nagigising ang Diyos ang kalooban ni Warner. Patuloy pa rin ang kanyang matinding pakikipaglaban. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake kay Burry Path God, ngunit dahil sa kapangyarihan ng Dust Sky, humihina ang bawat hampas niya. Unti-unti ring nawawala ang banta niya kay Burry Path God habang tumatagal. Hindi malinaw kung ano ang plano ni Burry Path God. Kahit tuloy-tuloy ang pag-atake ni Warner, sapat lang ang lakas na ginagamit niya para itaboy ito. Hindi niya talaga tinatangka na saktan si Warner. Alam ni Hansen na tiyak may plano si Burry Path God para kay Warner, ngunit ito na ang pagkakataon niya. Maaari niyang gamitin ang oras na iyon para sirain ang kapangyarihan ng Dust Sky at baguhin ang daloy ng labanan. Ang saklaw ng Dangshan Aura ay lumiit na lamang hanggang sa kasing laki ng isang planeta, ngunit naitulak pa rin ni Hansen ito palabas ng kaunti. Nakatuon ang kanyang mga mata sa estruktura ng Dust Sky. Sinuri niya ito sa napakalalim na detalye. Naobserbahan na ni Hansen ang estruktura ng Geno Universe at Universe of Kingdoms, at malinaw niyang nakita na magkaiba ang dalawa. Bagaman pareho silang nagmumula sa maliit na ball ang substansya, ang bola ng Geno Universe ay puti, parang malinaw at di ganoon katoto. Samantalang ang bola ng Universe of Kingdoms ay solidong itim. Magkaiba rin ang pagkakaayos ng mga elementong bumubuo sa dalawang universo. May kanya-kanya silang katangian. Ang 33 skies ay mga zona sa pagitan ng dalawang universo. Napakakomplikado ng estruktura roon. Ang mga pangunahing substansya ng siyam na kalanggitang dinaanan na niya ay may iba't ibang kulay at kakaibang hugis. Hindi lang basta mga bola. Iba rin ang pagkakaayos ng mga ito kumpara sa dalawang pangunahing universo. Pinakakakaiba sa lahat, bawat kalangitan ay may natatanging estruktura at material.
Mahirap unawain kung anong batas ang nagpapasya nito. Sa isip ni Hansen, napakaiba ng itsura ng Dust Sky nang suriin niya ito sa pinakapayak nitong anyo. Ang batayang substansya ng Dust Sky ay parang bowl ang may hugis ng Tai Chi, kalahating puti, kalahating itim, kalahating totoo, kalahating ilusyon, at umiikot ng napakabilis. Sa loob ng Dangshan Aura, malinaw na nakita ni Hansen na sinisipsip ng Tai Chi substance ang kanyang kapangyarihan. Ang mga substansyang ito ay nasa lahat ng dako. Lahat ng bagay doon ay gawa mula sa mga pangunahing Tai Chi na anyo, pati ang hangin. Parang mga alon o itim na butas ang mga umiikot na Tai Chi, walang emosyon na nilalamon ang kapangyarihan ni Hansen at Warner. Maging ang Reverse Super God Spirit Mode ni Warner ay hindi makayanan ang pagsipsip ng lakas. Mas mabagal lang ang pagkaubos sa kanya. Kung ang karaniwang kapangyarihan ay parang masarap na cake para sa Tai Chi substance, ang Reverse Super God Spirit Mode naman ni Warner ay parang matigas na buto, mahirap nguyain, pero kinakain pa rin. Dahil dito, patuloy na humihina si Warner. Sinubukan ni Hansen gamitin ang kanyang Break World Power para pigilan ang pagsipsip ng kapangyarihan ng Tai Chi substance, ngunit bigo siya. Ang Tai Chi substance mismo ang batayang prinsipyo ng Dust Sky. Ang paglaban dito ay katumbas ng pakikipaglaban sa buong Dust Sky. Hindi pa sapat ang lakas ng Break World Power ni Hansen para makipagtunggali sa ganoong antas. Kaya mabilis na nauubos ang kanyang enerhiya. Bakit hindi naaapektuhan ng Dust Sky ang kapangyarihan ni Burry Path God? Paano niya nagawa iyon? Iniobserbahan ni Hansen ang paligid ni Burry Path God, may mga Tai Chi substance na nakapalibot sa kanya, pero hindi nito sinisipsip ang kanyang lakas. Tila mapayapa silang magkasama. Hindi man lang gumagamit ng anumang kapangyarihan si Burry Path God para itaboy ito. Forever Solid. Naalala ni Hansen at sinubukan niya iyon. Ang Forever Solid ay nagpanatili sa katawan ni Hansen sa matatag na anyo na hindi nagbabago, ngunit bagaman bumagal ang pagkaubos ng kanyang lakas, hindi pa rin ito tuluyang napigilan. Gayunman, hindi ito walang silbi. Dahil dito, nakayanan ni Hansen na bahagyang labanan ang mga batas ng Dust Sky. Sa bawat galaw niya, mas maraming lakas ang nauubos. Kung lalaban siya, mas mabilis itong mauubos. Maliban na lang kung hindi siya gagalaw o gagamit ng kapangyarihan, ngunit imposible iyon. Hansen, bakit mo ginawang kaaway ang God Chaos Party? Tanong ni Burry Path God habang patuloy na hinaharang si Warner. Hindi ko naman ginusto na maging kaaway kayo, pero kayo ang unang nagtangkang pumatay sa akin. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko, sagot ni Hansen. Alam niyang wala gaanong saysay ang pagpapaliban ng oras, pero iyon lang ang maaari niyang gawin. Wala pa siyang 10% na lakas, kaya imposibleng talunin si Burry Path God. Hindi itinanggi ni Burry Path God ang sinabi ni Hansen, ngunit malamig niyang tugon, kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Kung sasali ka sa God Chaos Party, patatawarin namin ang lahat ng pagkakasala at kalilimutan ng alitan. Matagal ko nang hinahangaan ang inyong samahan, pero hindi ko alam kung mayroon ba kayong mga espesyal na kondisyon bago sumali, tugon ni Hansen. Ibig sabihin, hindi ka takot mamatay, malamig na wika ni Burry Path God. Hindi siya taong gustong pumatay ng walang dahilan, ngunit hindi ganoon kataas ang interes niya kay Hansen. Kung hindi niya nakita kung paano pinatay ni Hansen si Weapon God, hari ng ikawalong langit, marahil ni isang segundo ay hindi niya ito kakausapin. Itinaas ni Burry Path God ang isang kamay para basagin ang gintong liwanag ni Warner, at sa kabila, kumislap ang isang bahagharing liwanag, tila kaya nitong batasin ang langit. Tumama ito direkta kay Hansen. Nakunat ang noo ni Bauer. Hawak niya ang maliit na banga, handang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Hansen. Boom! Ginamit ni Hansen ang Break World Power para salubungin ang nakasisilaw na bahaghari. Tumilapon ang buong katawan niya at bumagsak sa isang planeta na parang kanyon ang tumama.